Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po'y nagagalak na anyayahan kayo na panoorin ang OHC video sapagkat kung meron po kayong mga katanungan na hindi nasasagot patungkol po sa banal na Torah, dito po masasagot ang inyong mga katanungan o gumugulo sa inyong isipan. Katulad ko po noong hindi pa ako nakakapanood nito ay marami pong gumugulo sa aking isipan at hindi masagot-sagot ang aking mga katanungan. Pero nung napanood ko po itong video ng OHC, ng Mensahero ng Silangan, ay nagkaroon po ng linaw ang aking mga katanungan at gumugulo sa aking isipan. Kaya po itinuring ko po na ito ay pagpapala sa buhay ko. Sana sa inyo din po. Maraming salamat po. Masayang balita mga Ophirians, narito na ang karugtong na video ng Rizal series. Hihimayin natin ang mahahalagang laman ng Ni Ultimo Adios para lumutang ang nakapaloob na mensahe ng ating pambansang bayani. Consumatum est, it is finished, huling salita ng Panginoon bago siya nalagutan ng hininga sa Golgota. Yan din ang huling salita ni Rizal bago siya namatay. Iisang kapangyarihan ang kumitil sa Misaya at kay Rizal. Ang Misaya noon ay umiyak, humingi ng tulong sa Ama na kung pwede palipasin ang kanyang kamatayan. Nasusulat, "Abba, Father," he cried out, "everything is possible for you. Please take this cup of suffering away from me, yet I want your will to be done, not mine." Mark chapter 14, verse 36. Kung ang Misaya ay umiyak at natakot, ano kaya ang pakiramdam ni Rizal? Bakit sa luneta ang kanyang naging huling hantungan? Ano ang nilalaman ng kanyang huling paalam? Samahan niyo po kami sa pagpapatuloy ng Rizal series at muli tayong maglakbay pabalik sa panahon upang maunawaan natin ang totoong nangyari sa ating pambansang bayani. Puntahan natin si Rizal noong gabi bago siya pinatay. Pumasok tayo sa selda. Madilim ang paligid. Tanging ilaw mula sa isang lampara ang pinanggagalingan ng mapanglaw na liwanag. Makikita natin si Rizal nag-iisa. May kunti siyang papel at pluma. Sinusulat niya ang kanyang huling paalam. Alam niya, oras na lang ang kanyang binibilang. Pagsikat ng araw, maya-maya lang, yun na ang huling sikat ng araw na kanyang masisilayan. Ano kaya ang pakiramdam niya sa mga panahong yon? Nakikinikinita natin. Tumutulo ang luha habang sinusulat ang pamamaalam. Tao lang ang ating bayani. May emosyon, nakakaramdam ng lungkot, at higit sa lahat, natatakot bago ang execution. Ang nooy matanda ng nanay ni Rizal ay dumalaw pa sa kanyang piitan. Nais niya sanang mayakap man lang ang kanyang anak sa huling pagkakataon. Ngunit yun ay hindi pinagbigyan ng gwardya. Sobrang kalungkutan ang pinagdaanan ni Rizal habang humihingi siya ng tawad sa kanyang ina. Kung natatandaan pa, bata pa lang si Rizal noon. Ayaw na ayaw sana ni Doña Teodora na dumunong ang kanyang anak dahil mapapatay daw ito ng mga Kastila.
At ngayon nga, nagkakatotoo ang kanyang kinatatakutan. Matutunghayan nyo sa pagpapatuloy ng video na ito ang kakaibang analysis ng Mi Ultimo Adios na hindi nyo matatagpuan sa kahit anong history books, local man o foreign. Huwag po kayong magtataka bakit naiiba ang interpretasyon ng Ophirian heritage. Dumaan kasi tayo sa pagkatao, mga karanasan, pananaw at higit sa lahat ay ang mga ipinaglalaban ni Rizal. Yan ang tanging paraan para maunawaan ng tama ang kanyang mga obra gaya ng No Limit Tangere, El Filibusterismo at higit sa lahat itong Mi Ultimo Adios. Binuksan natin ang nakaraan mula sa anggulong ito. Makikita natin na si Rizal ay parang isang biktima ng krimen kung saan puwersahang pinasok ang kanilang bahay, ngunit nakilala niya ang punong salarin, nadiskubre niya ang motibo at nagawa niya itong isulat bago pa man siya binawian ng buhay. Yan ang Mi Ultimo Adios. Ang kanyang isinulat ay hindi isang work of art at hindi sapat ang pag-aalay ng mga bulaklak sa kanyang puntod o estatwa bilang paggunita. Isinulat ni Rizal bilang annotation sa Sucesos de las Islas Filipinas kung ano talaga ang gusto niya. Kanyang sinabi, kung magtatagumpay ang librong Sucesos, nagisingin ang inyong diwa na maalala at maituwid ang mga mali at paninira, sa gayon, hindi na sayang ang aking pinagpaguran. Ito ang ating magiging basihan kahit gaano kaliit para maintindihan ang darating na panahon. Pansining mabuti ang nais ni Rizal. Una, kailangan daw magising ang mga Pilipino sa katotohanan ng mga pangyayari. Pangalawa, kailangan daw ituwid ang mga kasinungalingan ng nakaraan na ngayon ay naging bahagi na ng kasaysayan na itinuturo sa mga kabataan. Yun lang daw ang tanging paraan para maunawaan natin ang mga darating na panahon. Para sa Ophirian heritage, itong Mi Ultimo Adios ay isang huling habilin sa anyong pamamaalam. Yan ang ating napagtanto dahil sa kahulugan ng mga nilalaman. Bago tayo magpatuloy, muli naming pinaaalala na ang obra ni Rizal ay kinatawan ng kanyang mga karanasan at nasaksihang mga pangyayari. Magpatuloy na tayo sa pag-analisa ng Mi Ultimo Adios or Last Farewell. Simulan natin sa pagtutuwid ng translation mula sa salitang Kastila papunta sa English at Tagalog para lumutang ang tamang mensahe. Matatagpuan sa pinaka-climax ng Last Farewell ang paunang palatandaan kung bakit siya pinatay, sino ang pumatay, at ano ang sitwasyon ng kanyang mga naiwan. Ang pinakamahalagang content ng Last Farewell na kailangang titigang mabuti ay ang stanza number 13. Pakinggan niyo pong mabuti. Mi patria idolatrada, dolor de mis dolores, querida Filipinas, oye el postrer adiós. Aje te dijo todo, mis padres, mis amores, voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores, donde la fe no mata, donde el que reina es Diyos. Sa English, ganito ang translation. My idolized homeland, pain of my pains, dear Philippines, hear the last goodbye. There I leave everything, my parents, my loved ones. I go where there are no slaves, executioners, or oppressors, where fate does not kill, where he who reigns is God. Ang itinuturing ngayon na official translation sa Tagalog ay ang pagsasalin na ginawa ni Andres Bonifacio. Basahin natin. Bayang iniirog, sakit niya ring hirap, katagalugan kong pinakaliliyag, dinggin mo ang aking pagpapahimakas. Diya'y iiwan ko sa iyo ang lahat. May mga napansin tayo na inaccuracies sa pagsasaling ginawa ni Bonifacio kung saan nawala ang ilang mahahalagang nilalaman ng original.
Una, nawala sa Tagalog version ang Querida Filipinas dahil naisalin itong Katagalugang Pinakaliliyag. Ang layo po, di ba? Wasak ang totoong mensahe ni Rizal. Ang Pilipinas ay hindi lang ang Katagalugan dahil may mga region na Bisaya. Tila ba si Bonifacio na ang nagsasalita at hindi na si Rizal? Pangalawa, nawala ang impact or magnitude ng salitang opresores or oppressors dahil isinalin itong umiinis. Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores. Ang pagkakasalin ni Bonifacio ay, ako'y patutungo sa walang busabos, walang umiinis, at walang berdugong hayop. Nag-iinis lang po ba sina Magellan at ang mga praile, yung mga Kastila? Napakababaw ng salitang umiinis. Kailangang mapanatili ang impact gamit ang kasing bigat na salita sa Tagalog. Hindi pwedeng ang oppressor ay isasalin na umiinis. Mas malapit siguro ang salitang manlulupig. Tila hindi na malayan ni Bonifacio na ipinapasok niya ang sarili niyang thoughts or diwa sa obra ni Rizal. Pangatlong nawala ang kahulugan ng donde la fe no mata, donde el que reina is Diyos. Ito ay isinalin na pananalig doon ay di nakasasalot. Ang nararapat na salin ay kung saan ang pananampalataya ay hindi pumapatay. Note, mula sa Spanish to English, ang translation ay where faith does not kill. Mabibigat at very strong words ang ginamit ni Rizal, kung kaya itinago or palihim niyang inilabas ang mi ultimo a Diyos. Hindi na natin masigurado kung paano na ilabas, ngunit ayon sa mga available sources, ito daw ay ipinasok sa lampara, yung isang impormasyon naman ay sinasabing sa sapatos daw upang maipuslit. Isa lang ang ibig sabihin, palihim niya itong inilabas para hindi maharang. Ngayong nakita na natin ang mga inaccurate translation, ito ay itama muna natin. At babasahin namin sa inyo ang binuo ng Ophirian Heritage. Paunawa, binaliwala ng Ophirian Heritage ang makasining o theatrical na aspeto alang-alang sa kahulugan. Mas binigyan natin ng halaga na mapreserba ang nilalamang kahulugan kaysa poetic art gaya ng rhyming. Basahin natin ang rendition na ginawa ng Ophirian. Ito yung stanza number 13. Iniirog kong lupang tinubuan, kirot ng aking pagpapakasakit. Ginigiliw kong Pilipinas, huling paalam iyong pakinggan. Iiwanan ko ang lahat, ang aking magulang at mga mahal sa buhay. Ako'y paroroon kung saan walang alipin, walang berdogo at walang manlulupig. Kung saan ang pananampalataya ay hindi pumapatay, kung saan ang iluhim lamang ang naghahari. Ngayon, isa-isahin na natin ang mahahalagang punto ng istansa at i-decode natin ang nais ipakahulugan ni Rizal. Sa sino mang nagnais na i-decode ang lalim ng mi ultimo a Diyos, kailangang alam natin kung paano at bakit binuo ni Rizal ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Kailangan ding unawain bakit ini-endorso ni Rizal ang Sucesos de las Islas Filipinas. Kailangan ding alamin bakit ginagalugad ni Rizal ang mga museum at libraries lalo na sa Europa at Amerika. Kapag napagtanto ang mga motibo ni Rizal sa kanyang mga ikinikilos, saka mo palang mauunawaan ang kahulugan ng mi ultimo a Diyos. Yan ang sikretong daan papunta sa kanyang mga obra. Isa-isahin natin ang mga linya na may mahahalagang kahulugan. Unahin natin itong, iniirog kong lupang tinubuan, kirot ng aking pagpapakasakit. Ang linyang ito ay self-explanatory kung napanood nyo ang mga naunang video natin sa Rizal series.
Magbibigay na lang po kami ng karagdagang impormasyon bakit sinabi ni Rizal na pains of my pain. Sa Tagalog, kirot ng aking pagpapakasakit. Halimbawa niyan ay noong nasa Germany si Rizal at naubusan siya ng pera, nagkasakit sa kasagsagan ng winter. Nakaranas din ng gutom habang sinusulat niya ang Noli Me Tangere. Lahat ng hirap na pinagdaanan niya at ang napipintong kamatayan ang tinutukoy niya sa dolor de mis dolores, pains of my pain, kirot o hapdi ng aking pagpapakasakit. Titigan natin ang sumusunod na linya. Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores. Sa English, I go where there are no slaves, tyrants, or hangmen. Ako'y paruroon kung saan walang alipin, walang berdugo, at walang manlulupig. Kung naaalala pa ang naunang video, nailahad natin na ang nagbigay inspirasyon kay Rizal upang isulat ang Noli Me Tangere ay ang librong Uncle Tom's Cabin. Ang librong yan ay tungkol sa slavery ng mga blacks na nangyari sa Amerika dahil sa transatlantic slave trade. Napag-ugnay niya na ang mga pangyayari doon at ang nangyayari sa Pilipinas ay dahil sa gawain ng mga Europeans, kasama dyan ang Spain na nasa Pilipinas din. Pinatutungkulan ni Rizal ang mga Europeans na verdugos at oppressor, manlulupig. Ngayon, bakit may sinasabi si Rizal na hangman or berdugo? Sa kanyang pag-iikot sa Europe, marami siyang natutunan sa larangan ng history. Alam niya ang tungkol sa mga heretics na ipinapapatay sa pamamagitan ng Inquisition. Ang Spain ay nagpapatupad ng Inquisition upang palaganapin ang militanteng Katolisismo mula pa sa panahon ni Queen Isabella at King Ferdinand. Kung natatandaan pa, si King Ferdinand at Queen Isabella ng Espanya ay pinagkalooban ng kapangyarihan ni Pope Alexander VI noong 1494. Kaakibat ng kapangyarihang ibinigay ay ang pagpapalaganap ng Katolisismo. Kapag ikaw ay kumontra sa doktrina, ikaw ay tatawaging heretic. Ipapataw sa iyo ang pinakamasakit na kamatayan sa pamamagitan ng pagtorture o pagpapahirap sa ngalan ng pananampalatayang Katolisismo. Yan ang tinutukoy ni Rizal sa linyang Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores, at donde la fe no mata, donde el que reina es Diyos. Sa sino mang nagsasabi na gawa-gawa namin ang istoryang ito, search nyo kahit anong encyclopedia o credible history books. Magbasa kayo tungkol sa isinagawang Inquisition ng Espanya at ng Roma. Sinabi ni Rizal na paruroon siya sa dako kung saan ang naghahari ay ang Elohim. Donde el que reina is Diyos. Ibig sabihin, by contrast, ang kanyang iiwanan ay pananampalatayang pumapatay at hindi pinaghaharian ng Elohim. Kung hindi lubos na nauunawaan ang aming interpretasyon na yan, simple lang, gamit tayo ng analogy. Kapag sinabi mong iiwanan mo ang isang lugar dahil nais mo yung malamig na lugar, ibig sabihin, ang lugar na iiwanan mo ay mainit. Ganyan lang po kasimple. Kaya, noong sinabi ni Rizal na paruroon ako sa dako kung saan ang naghahari ay ang Panginoon, ibig sabihin, ang iiwanan niya ay hindi pinaghaharian ng Panginoon at ang namamayaning pananampalataya ay pumapatay. Simple lang po. Magtataas kami ng $1,000,000 question. Sino ang pumatay kay Rizal at sa Misaya? Simplify natin ang sagot dyan. Huwag po kayong maiinip. Ilalatag lang po natin ang premise para suportado ang ating sinasabi. Para sa mga alam na itong bahagi, huwag nyo pong aakalain na paulit-ulit tayo. Lagi kasi nating kinukonsider yung mga baguhan na itong video pa lang ang napapanood.
para makarelate din sila. Pero kailangan pa rin nilang panoorin yung mga nakaraan, lalo na itong Rizal series para maintindihan ng lubusan. Mag-trace back po tayo sino ang mga tao na nasa likod ng sinapit ni Rizal at ng mga Pilipino. Hindi ba't ang mga Kastila, Spain? Walang dapat pagtalunan sa puntong yan. Ano ang bitbit na pananampalataya ng mga Kastila dito sa Pilipinas? Militanteng Katolisismo. May pagtatalunan ba tayo tungkol dyan? Wala. Bakit bitbit ng Espanya ang Katolisismo dito sa Pilipinas? Dahil bahagi iyon ng kapangyarihang ibinigay ng Papa kina King Ferdinand at Queen Isabella noong sila ay prinoklama bilang Catholic King and Queen. Sa makatwid, ang kapangyarihang sumikil sa mga Pilipino ay ang kapangyarihan ng Roma. Ano ang papel na ginampanan ng Espanya? Tagapagpatupad. Yan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Historical fact po yan. Hindi po kami nagmamanufacture ng kasinungalingan. Alam nyo po, walang saysay na alam nyo at kahit memoryado nyo pa ang history kung hindi naman naiintindihan ang ugnayan ng mga pangyayari. Habang ang Pilipinas ay kontrolado ng magkasamang kapangyarihan ng simbahang Romano at gobyernong Kastila, pumalag itong si Rizal. Palibhasa, marami siyang nalalaman. Kinalaban niya ang doktrina ng Roman Catholic Church at kinalaban niya rin ang pang-aabuso ng mga Kastila. Ipasok natin ang linya ng mi Ultimo a Diyos. Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores. Sino sa tingin nyo ang tinutukoy ni Rizal na mga berdugo at oppressor? Sino pa ba? E di yung pumatay sa Gumbursa at yung pumatay din sa kanya, ang pinagsamang kapangyarihan ng Spain at Rome. Anong pananampalataya na pumapatay ang tinutukoy ni Rizal sa linyang donde la fe no mata, donde el que reina is Diyos? E di ang Roman Catholic Church na bitbit ng mga Kastila. Wala namang iba, di ba? Saan galing ang pananampalatayang pumapatay na sinasabi ni Rizal? Roma. Kung akala nyo malalim na ang ating narating, hindi pa po. Nagsisimula pa lamang tayo, laliman na natin ng konti. Matatagpuan sa Revelation chapter 12 ang isang prophecy tungkol sa woman clothed with the sun and the moon was under her feet. Ang babaeng ito ay may ipapanganak na sanggol na lalaki. Siya ay nasa parang nagle-labor. Ninais ng dragon na i-devour or kainin ang ilalabas niyang sanggol. Ngunit ang sanggol ay kinuha ng ama at dinala sa kanyang trono. Galit na galit ang dragon at tinugis niya ang babae at didigmain niya ang mga natitirang binhi or lahi ng babae. Maraming naniniwala, mga Pilipino, sa turo na ang woman daw ay si Mary. Hindi po kami sang-ayon dyan. Pero sige, hindi kami makikipagtalo. Pagbibigyan namin kayo. Kung yan ang gusto nyo na ang woman ng Revelation ay si Mary, ipagpalagay na natin na si Mary nga at ang kanyang anak ay ang Messiah na tinawag nilang Jesus Christ. Alam nyo, lulutang pa rin ang katotohanan. Tanong, sino ang pumatay sa Messiah? Yung mga Hudyo daw. Yan ay isang malaking kasinungalingan. Noong isilang ang Messiah, sakop ng Roma ang Jerusalem. Sanggol pa lang ang Messiah, nais na siyang mapatay ng Roma. Ano ang ebidensya? Ipinag-utos ni Herodes na patayin lahat ang mga sanggol 2 taon pababa para mapatay ang Messiah. Nasa Biblia po yan. Ano ang ginawa ni Mary at saka ni Joseph? Tumakas sila papuntang Egypt. So ibig sabihin, right from the start, ang nagnanais na mapatay ang Messiah ay ang Roma, hindi ang mga Hudyo. Noong panahon na pinatay ang Messiah, panahon na ito ni Pilato. Tanong,
Ano ba si Pilato? Si Pilato yung parang governor na inilagay ng Roma sa Judea o sa Jerusalem. Siya ay isang Romano. Pinapansin nyo ba ang mga rebulto na pinoprosesyon kapag Semana Santa? Sino ang naglalatigo sa Misaya habang pasan-pasan niya ang krus? Assuming na krus nga, sige, para wala nang pagtatalunan. Sino ang naglalatigo? Sundalo ng Roma. At the last moment, sino ang sumaksak sa tagiliran ng Misaya at mula doon bumulwak ang magkahalong tubig at dugo? Sino? Si Longinos. Ano ba itong si Longinos? Sundalo ng Roma. Read your Bible. Marahil, hindi niyo ito alam na si Longinos ay ginawang santo ng Roma. Ang tawag sa kanya ay Saint Longinos at mayroon siyang malaking rebulto sa loob ng St. Peter's Basilica sa Vatican. Anong honor? Bakit siya pinagawan ng ganong rebulto sa St. Peter's Basilica? Dahil ba sa pagsaksak niya sa Misaya? Napaka-barbaric ng ginawa ni Longinos. Pero bakit siya ginawang santo? Alam nyo ba? Pati ang pangsaksak na ginamit ni Longinos ay dineklara din ng Roma na banal. Holy Lands of Longinos. Aba, kung baril pala ang ginamit ni Longinos, tatawagin nilang Holy Gun of Longinos. Hindi po tayo nangungutya. Nilalagay lang po natin sa tamang context para maliwanagan kayong mga nabubulagan. Yan ay mga patunay na ang nasa likod ng malupit na pagpatay sa Misaya ay Roma. Kung pagbibigyan natin ang mga nagpipilit na si Mary nga ang woman clothed with the sun sa Revelation at ang anak ay ang Misaya, tapos ang Misaya ay pinatay ng kapangyarihan ng Roma, sino pala ang dragon? Simple lang po, di ba? Sino ang dragon na lumalabas na gustong patayin ang Misaya mula sa pagkasanggol? At ngayon, napatay na nga ang Misaya. Alam natin kung sino ang pumatay. Sino pala ang dragon? Mag-isip-isip nga po kayo. Balikan natin si Rizal. Kaninong pananampalataya or belief system ang kinalaban ni Rizal? Kanino? Roma. Ano ang kinalabasan? Luneta. Ano ang pakay ng mga Jesuits? Bakit binalik-balikan nila si Rizal ilang araw bago ang execution? Hanggang sa huling sandali, pinahahalik nila si Rizal sa krus. Ginawa ba ni Rizal? Hindi. Inilayo niya ang kanyang mukha. Tandaan na ang kapangyarihang taglay ng mga Kastila ay ang ipinagkaloob ng Papa kina King Ferdinand at Queen Isabella. Yun ang nasaling ni Rizal. Kaya totoo ang sinabi ni Rizal na hindi rebelyon ang kanyang kaso. Ngayon, alam nyo na kung bakit sinabi ni Rizal na paruroon siya sa dako kung saan ang pananampalataya ay hindi pumapatay. Donde la fe no mata, donde el que reina es Diyos. Poco más o menos alas 7 ng umaga, December 30, 1896, 2 ulo ng dragon ang kumitil sa buhay ni Rizal. At habang ito ay nakabulagta, itinugtog ng banda ang Marcha de Cadiz ng Espanya. Consumatum est, it is finished. Kami ay nananawagan na ipanalangin niyo po ang channel na ito dahil pumapasok na po tayo sa mga napakasensitibong usapin na tinakpan sa loob ng maraming siglo. Higit pa riyan ang mga darating. Sobrang dami po tayong ilalahad. Ito ang panahon na kailangang magising na ang mga Pilipino. Kailangang malaman nyo na tayo ang lahi ng Hebreyong si Joktan. Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na nagsusubaybay ng ating series. Hanggang sa muli, mabuhay Ophirians! Share and like lang po kung kayo po ay nasiyahan sa inyong napanood at kung nasagot ang inyong mga katanungan.
Maraming salamat po. Be blessed.